Para sa mga nagbabalak pumunta ng Hong Kong, ito yung mga na-experience namin on our day 1. Finally, nabigay ko na din kay Macy yung isa sa mga hiling niya sa akin na sumakay ng eroplano ng umaga. At sa mga time na to nag-a-announce na yung pilot na maaga yung dating namin. Ayan, we're here na sa Hong Kong. Macy, are you happy? When we landed, ang unang tanong ni Macy, eto na ba yung airport ng Hong Kong, Mami? Macy, turn around. Oh. Eto yung batang may stroller at lagi nakaupo sa lahat ng gala pero siya yung pinakapagod sa aming lahat. Okay, first experience, pinagalitan lang naman kami kasi mabagal daw kami, naiwan daw kami ng ibang pasahero na umalis na. Kasi gusto sana ng ate ko makapagpa-picture dun sa piloto dun sa loob talaga mismo ng eroplano. Kaya lang, when we are about to approach one of the FA, pinagalitan na kami, sabi faster, faster, ganun. Eh syempre, alam mo naman, first time nila, so bawat sulok na madadaanan namin, kailangan may picture sila. At hindi ko naman ipinagkakait yun kasi ganyan din ako nung first time ko. For the picture na si Maricel, Langga, where are you going? Kuya. Ate, kayo marag pang Korea, gabi na. Annyeong! Hay nako, hindi talaga matutumbasan ng kahit anong halagang pera yung mga nakikita kong saya sa kanilang mga mukha. And to our second experience dito pa rin sa airport, bawal pala magantay ng mga kasama, dapat for the go-go na. Iwan na sila, guys. Actually, nakita naman ng staff sa airport na magkasama kami at mga ilang steps na lang ay magkasunod na talaga dapat kami. Inantay lang namin ma-fold yung stroller. Kaso, Madalian dito Mag-follow lang yun sila, naiwan dito ay talagang nakiusap na ako na may aantayin kaming kasama dahil di kami pwede magkakatiwalag. At eto na nga sila. Dito, bawal ang stroller sa escalator kaya nakaseparate kami sa mga kasama namin pupunta ng immigration, naka-elevator kami. Kung nakikita nyo dyan yung staff lumapit, pagkakita kaagad na may bata, pina-separate ways kami. Tingnan yung mga matatanda, ang lakas-lakas at ang bilis lumakad. Kung sa atin pa yan, kahit pakbag, hindi natin ipapasuot. At dito pa lang nalaman na namin ang sagot kung bakit bawal ang stroller sa escalator. Tingnan nyo naman, girl. Escalator pa langit na ata ito, huy. Ayan ang haba. Okay, so we were wondering kung bakit kami transfer dito sa elevator. Maybe because we have kids with us. So guys, nakita nyo gano'ng kahaba yung escalator pala guys. So nag-elevator na kami. So paakyat kami ng 5th floor papuntang immigration. At sabi ko kana ni Maricel, wag na siya magkabala dito dahil konting interview lang naman yan. So far sa mga experience ko sa IO, sa mga international flights ko, ay wala namang kuskus balugus. Tama ba yun? Basta yung katulad sa advertisement ng Palawan, huy. Nakalagpas na nga kami sa immigration at so far, kung i-compare ko lahat ng mga international airports na napuntahan ko, Singapore talaga yung pinaka-the best, girl. Hindi siya pang airport ang datingan. Para siyang 5-star hotel na with mall inside. Basta naka-carpet, ang bango, at ang syala. Parang okay na nga doon na lang mag-ikot-ikot, huy. Ito yung mga Pinoy guys, kawawa masyado guys. Yung mga Pinoy guys. Na-upload kami, na-upload. So guys, kikitain natin dito yung distributor natin sa Wearme dito sa Hong Kong. At andito siya. Sinusundo niya tayo dito sa loob ng airport. At kasama natin siya sa ating day 1 tour. Let's go! Upon arrival dito guys, nakategorize niya siya ng A and B. Hindi ko alam kung bakit. Huy. Basta sa A kukunin yung ni-rent na wifi, yung mga octopus card namin. Yung binook namin sa Klook in advance except yung sa octopus card ng pang-child. Bumili ako dun sa vendo machine using my GCash card. Only for Macy at half lang yung magbabayaran niya every sakay. Happy birthday daw. Super hindi ko in-expect lahat ng mga pasabog ni Ma'am Shane. Yes, siya yung distributor ko dyan sa Hong Kong. Hindi lang siya bumili ng pinakasikat na egg tart dyan. Pinablow niya pa at namigay pa siya ng regalo. Fourth experience, bawal ang ugaling Pinoy na mabagal sa pagtawid. Dapat kasing bilis nito. Yes, dapat gawin kabilis sa ringtone ng pagtawid. Ringtone ng pagtawid. At since pa alas 12 na nito, so kailangan na naming mag-lunch at doon kami kakain sa Tongchong. At from airport papuntang Tongchong, hanapin mo lang E36 dito ka na basta sakay. At eto yung unang experience namin sa Dos Andanas na bus. Dos Andanas! At yung naka-stroller na bata, hindi na namin siya kinuha na ng octopus card kasi pwede namang free basta naka-stroller. Huy! Yes, legit. At nakuha ko yung idea na yan sa group and page ng mga papuntang Hong Kong and Macau. So si Macy nakalahati ang pamasahe, si Sky na wala talagang pamasahe. Fifth experience, sa sobrang saya namin ay super daldal kami nito at pinuntahan kami ng matanda at sinabihang, tone down your voice! Siyempre, alam mo naman, mga taga-probinsya, first time makaapak ng syudad, kaya gano'n na lang yung saya namin. Sixth experience, kahit wala naman nag-aabang sa bus stop, ay talagang dadaan at iikutin. Sa Pinas, alam mo naman, paunahan pa. Kaya kung wala ng pasahero, ano pang silbi kung dadaan pa, mauubos na yung gasolina. In all fairness, ang Ilog Pasig nila dito, Ilog Pasig, napakalinis. Pero teka, bago ko makalimutan, nakakatakot para sumakay doon sa taas, lalo na kapag iikot yung bus. Girl, parang magdi-drifting ah. Seventh experience, dinala ko pa yung maleta sa second floor, dapat pala sa baba lang.
Huy, abay di ko alam may lagay na pala doon at safe lang iwan. 8 experience, pag-isipan mong mabuti kung Hong Kong ba talaga yung pupuntahan mo. Abay kung oo, mag-ipon ka na ng bongga, kada kain namin dito 5 kyaw. So sa isang araw 15k kain pa lang. Huy, actually may mga nakakatipid naman talaga, pero swerte yung may makakainan ka agad na mura. May mga traveler naman na nakakain ng $36 lang in one food. Good for sharing na kasi big serving sila dito. Pero depende pa rin tulad sa amin, gutom na. Ay wala nang time maganap pa, mauubos na yung araw namin kakahanap ng pagkainan. Baka maging zombie kami bigla. 2 days prior sa flight namin, late ko na namalaya na dapat pala ay one-way crystal tsaka one-way standard kasi round 3. First ride namin is Ngongping 360 cable car na binok lang din namin sa Klook. And yes, hanggang dito dala-dala namin yung mga maleta namin. Good thing we're able to dahil naka-cabin luggage lang kami. Dahil kapag naka-check-in baggage ito, naku, 100 HKD lang naman per bagahe. And yes, ganun kami kaingay pag kami yung kasama nyo, kaya no wonder kung bakit pinagalitan kami. Huy. Good thing din siguro na hindi crystal yung binok ko. Yung isang kasama namin, takot na dito eh. Good news din pala nung pag-cancel lang amin Victoria Peak Tram at Sky Terrace dahil talagang hindi na namin naabutan yung oras. Ang aga kong binok yun, pero mga 1 week before sa aming flight, nag-cancel bigla. Pero nasa mga 13 pesos lang naman yung difference ng new rate. Pero mas gusto ko sana ma-experience yun ng day view, hindi night view. Kaya ayun, hindi ko na binok ulit. So instead, yung sasakyan na lang namin, kapalit nun is yung hop on, hop off na bus na o bukas yung itaas. Bukas yung itaas. Sulit na sulit talaga yung bayad namin dito dahil papunta pa lang, girl, ang haba ng biyahe. At ayan, nakikita na nga namin si Buddha. At yan daw yung daan papuntang Macau. So bumaba kami dito sa Ngongping Village dahil gusto ko talaga makita ng malapitan yung Buddha. Mahilig kasi ako mag-wish eh. Kung napapansin nyo, wala kaming dalang maleta, napilis kasi yung isa kasama namin, kaysa kanya na namin iniwan dahil hindi na daw niya kaya maglakad. Pero hanggang dito lang kami ng area. Kung nakita nyo lang yung TikTok naming magkapatid, hindi na talaga kami totally umakyat kay Buddha, sila Bobby lang at yung jowa ni Bunso. Kaya ayan na, pa-exercise sila ng bigla. Buti na rin, malalaki na din yung mga tiyan nila eh. Huy! At wow, yung mga aso dito nagliligpit ng basura. Actually, 2 yan sila or 3 yung nakita namin. Actually, pagkadating pa lang namin dito sa Ngongping Village, Diyos ko, ang haba ng pila pa uwi. Kaya sabi namin, naku, hindi natin sulitin dito, ano? Gumala na tayo ng bonggang-bongga dahil minsan na lang din naman to. Tapos pagkabalik natin, baka malay natin, wala na yung mahabang pila. At doon kami nagkakamali. Kasi pagkatapos namin, yes po, ganito po kahaba yung pila. Actually, may tao nakatayo dito kanina telling us na 70 minutes yung aantayin namin. And that's 1 hour and 10 minutes. Sabi ko, kayo na muna mag-ikot, upo lang muna ako dito. Total, madadaanan nyo rin naman Sabi. ako. Ang binimika nyo, pagod na, unang araw pa lang napasabak na. And to those who were wondering kung bakit hindi muna kami nag-check-in, girl, nasa syudad talaga yung accommodation namin. Mauubos lang oras namin sa biyahe ko, i-check-in pa namin. And here's us again for the takbo! Dito sa Hong Kong, walkathon at marathon talagang labanan dito, girl. Ganon kami kasaya kahit nakakapagod na. Gabi na nang matapos kami dito, kaya dumiretso kami kaagad bago kami mag-check-in. Pero huy, dumaan ulit sa mall para magpabudol ng mga sapatos at mga buy one take one at mga 20%, 50% off. Huy, hinanapan namin ng Samba shoes si mother-in-law pero ang papangit ng mga design dito, hindi ko alam. At grabe, sobrang dami ng tao, girl, dinagsa talaga itong mall na to. Dito ka kasi makakabili ng authentic. Hindi katulad sa Japan na wala ka talagang mabibiling peke doon na lahat original. At dahil nga sigurista ako, kinumpute ko yung price ng kanilang naka-promo. Girl, yung promo price nila is presyo na ng mga sapatos natin sa Pilipinas nang hindi naka-promo. Abay, kung ganun, sa Pilipinas na lang ako bibili. I don't know guys if ako lang to, kapag yung mga bagay dito sa ibang bansa ay nabibili ko na sa Pilipinas, ay hindi ko nabibilhin. Dapat yung bibilhin kong pasalubong, kung hindi para sa sarili ko or sa pamilya ko, yung hindi ko nakikita sa Pilipinas or hindi ko mabibili sa Pilipinas. At ayun na nga, Running Man Challenge na naman tayo dito. At every train station may walk-a-later talaga sila, girl. At sobrang laking tulong ni Ma'am Shane sa amin dahil easy lang namin na navigate yung Hong Kong kinabukasan nung wala na siya. Kasi syempre, back to work na siya. Dito nga kami nakastay sa TST or Chim Cha Chuy. Dito ang pinili ko dahil walking distance lang siya sa train station. At spoon feed na lahat mga kailangan mo, all access na. Napatawa si Bobby kasi nakikita niya naman yung Rolex. May ligtas siya sa relo. Bye!